Sa darating na halalan, pipiliin ko mga matitino. Apollo Kibuloy. Malakas nga ba sa korte o sa BJMP, mga kababayan? Napabalita na itong si Apollo Kibuloy, ang leader ng Kingdom of Jesus Christ, ay malaya daw pong nakakapag-video at naihahayag niya po ito sa publiko. Alam naman po nating kandidato itong si Apollo Kibuloy. Siya po ay isang bilanggo. Kung bakit nagagawa ito ni Apollo Kibuloy, mga kababayan, ay isang malaking tanong. Alam niyo mga kababayan, napaka-unfair. Kung isa kang mayaman, may pera, may impluwensya, kayang-kaya mong bilhin ang hustisya, kayang-kaya mong bayaran ang mga tao na nasa law enforcement. Pero kung isa ka lang mahirap at walang pambayad, abay talagang mabubulok ka sa bilangguan. Wala kang tsansang makalabas sa bilangguan. Talagang hindi mo masisilayan ang labas dahil makukulong ka, doon ka lang sa loob. Pero itong si Apollo Kibuloy, mga kababayan, nakakalabas po ito. Malakas po ito. May pera po ito. Kaya kayang-kaya niya pong gawin ito. Nababalitaan nga natin kung minsan sumasakit lang ang ipin, abay, nakakarating ka agad sa hospital. Pinapadala ka agad sa hospital. Sumasakit lang ang ipin, mga kababayan. Maliwanag, mga kababayan, na hanggang ngayon, meron pa ring impluwensya itong Kibuloy na ito. Kahit na isa na nga siyang preso. Yan, ang maliwanag dyan. Ito nga po lately tungkol po sa paggawa ng kanyang video na dinideny ng BJMP na hindi daw po siya binibigyan ng special treatment sa loob ng kulungan sa Pasig. At ang tinuturo ng BJMP ay ang korte daw. Ang korte daw ang nagpahintulot kay Pastor Apollo Kibuloy para po gumawa ng video at ipalabas ito. Alam niyo po, he is using this as a campaign material, mga kababayan. Hindi po dapat mabigyan ito ng tsansa na gumawa ng mga ganitong klaseng video dahil pangangampanya po ito, ginagamit niya po. Bakit siya hinahayaan? Hindi ba ito pagbibigay sa kanya ng pribilehyo? Hindi ba ito pagpapakita na siya ay binibigyan ng special treatment ng BJMP o sabihin natin korte? Bakit? Bakit hindi kayo patas, korte? Ganun na rin ang BJMP. Kung sino man sa inyo ang may pagkukulang or mali dito, bakit hindi kayo patas? Dapat kahit sinong preso. Dapat hindi pinapayagan niya ng paggawa ng video, pagpapahayag, para ipaabot ang kanyang mensahe sa publiko. Hindi dapat yan hinahayaan. At sabihin na natin ang korte pang may sabi dyan o desisyon ng korte, ito ay hindi fair. Hindi ito patas sa mga bilanggo. Dapat ang bilanggo, regardless, mayaman man o mahirap, pare-pareho ang trato. Bakit itong si Apollo Kibuloy labas-pasok sa kulungan, pwedeng pumunta sa hospital anytime, sabihin niya lang nagtatae o may sakit ng ipin, takbo ka agad sa hospital, makaka-aircon na naman siya doon. Maganda na naman ang kanyang tulugan doon sa loob ng hospital. Abay mga kababayan, hindi na po ito patas. Hindi patas ang labanan dito.
Dapat ang gobyerno siguraduhin niyang pare-pareho ang binibigay na trato sa mga bilanggo. Dapat ang isang Apollo Kibuloy, dapat walang special treatment na tinatanggap mula sa gobyerno, sa BJMP or sa korte. Kahit korte ka pa, bias ka pa rin. Ano bang klaseng korte ito? Is it the Supreme Court? Kung ang Supreme Court ang siyang nagpapahintulot, abay, bias din kayo. Mahiya naman kayo. Kayong mga nasa korte. Magkano ba? Binayaran ba kayo ni Kibuloy? Tatalong lang. Alam naman po natin na marami po sa mga tao ng Supreme Court ang mga pinaupo ni Digong Duterte dyan. So malamang na mga kakutsaba o mga malapit sa Duterte ang mga ito kaya hinahayaan po nila ito. Kaya hanggang ngayon, may impluwensya pa rin natitira itong bulaang pastor ng Kingdom of Jesus Christ, mga kababayan. Hindi dapat ito binibigyan ng special treatment. Apollo Kibuloy, isa itong preso. Maliwanag na preso, hindi po ito dapat binibigyan ng pagkakataon na gumawa ng mga videos. Kung sa hospital, dapat hospital lang. Dapat treatment lang, wala yung video. Bakit ito hinahayaang makagawa ng mga video, mga activities na ganito? Maliwanag na ito ay, pagbibigay ng special treatment sa isang preso, mga kababayan. Hindi kayo patas. Itong si Apollo Kibuloy, hindi dapat hinahayaan na sumasakit lang, kinakabag lang yung tiyan, hahayaan makapunta sa ospital. Marami pong mga imbento, siguro mga imbento po yan, mga nagsasakit-sakitan, gusto lang po maka-aircon, gusto lang po siguro makahiga sa malambot na kama sa ospital. Kaya po yan nagsasakit-sakitan at napakadali pong maniwala itong mga taga-BJMP. Mga kababayan, dapat meron pong government doctors na nagka-counter assess. Dapat ina-assess din po nila kung totoo nga ang kanyang health complaints. Dahil ang nakikita po natin dyan, nag-iimbe-imbento lang po ito. Ang ating pananaw, nag-iimbe-imbento po ito, nagsasakit-sakitan para lang makalabas sa kulungan, mga kababayan. Gustong magpalamig sa ospital. O kaya naman, baka gusto pong makita ng mga magagandang nurses. Kaya napaka-unfair ito, mga kababayan. Hindi po dapat nila binibigyan ng tsansa itong si Kibuloy na ganun na lang, lagi pong lumalabas. Hindi po ito alam ng marami, pero yan. Pag nagkakasakit po yan, puntang hospital. Kung ano pong rireklamo niya, puntang hospital. Ganun po sila kalambot kay Pastor Borloloy, mga kababayan. Dapat maging stricto din sila. Kahit na pastor, kahit na may pera, pare-pareho po dapat. Ito po ang gusto ko pong i-emphasize dito. Dapat merong equality sa mga preso. Mga kababayan, tutukan po natin ito, itong si Apollo Kibuloy. Ginagawa niya po itong pagkakataon para po mangampanya, magbigay, magpahayag ng mga, kung ano-ano diyang mga videos para po sa kanyang pangangampanya. So, ginagamit niya po ito as a campaign material para po mangampanya at mambudol sa mga Pilipino. Yan po ang maliwanag, mga kababayan. Pero sino naman ang boboto dyan? Bobo na lang at mangmang na lang ang taong boboto sa mga may patong-patong na kasong kandidato, mga kababayan. Yan ang napakaliwanag dyan. Kaya again, huwag po nating palampasin ito, mga kababayan. Tutukan po natin. Tutukan po natin itong very lax na treatment. Parang special treatment na rin. Hindi po natin alam kung korte o BJMP ang may pagkakamali dito. Pero dapat
I-monitor po natin to. Dapat andyan siya sa loob ng kulungan, dapat niyang panagutan ang kanyang mga nagawang kasalanan. Kahit na hindi pa natatapos ang kaso, mga kababayan, pero we can prejudge this bulaang pastor, mga kababayan. Tayo po'y naniniwala sa mga testigo at mga malalakas na ebidensya laban sa kanya. Anyway, ito lang po muna mga kababayan, maikli lang po ito. Dapat maging tight ang security kay Pastor Borloloy at huwag silang padadala sa mga sakit ng ipin, mga kunting ubo lang, pneumonia na, hospital na kaagad para maka-aircon. Hindi po tama yun. Dapat maging patas tayo sa lahat ng mga preso. Mayaman, mahirap, pare-pareho, dapat ganun. Alright mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Again, huwag iboto ang pro-China. Huwag iboto ang pro-Duterte, lalong-lalo na po itong si Pastor Borloloy Quiboloy. Isang magandang tanghali, Pilipinas, at isang magandang buhay sa ating po mga kababayan around the world. Maraming pong salamat.